lang. Punta na natin si Trillanes. Oh, yeah. Kaya nga, usapang mahilig gumawa ng kwento tapos cyber libel, ito yung ginawa ni Trillanes, literal talaga. Yan. Ano ba? Eh, pinuksa niya lang naman yung mga mahilig gumawa ng kwento, kasama yung 18 Marines, si Cathy Buni, si Mike Defensor, si Jason Sa, Yes. tapos itong si Attorney Baliktad. Oo, lahat ng binanggit mo, Mima, puro fake news peddler. Talagang grupo ng fake news peddler. Ang angas nga nila eh. Pero alam nyo wag kayong paloko-loko Si Trillanes, hindi yan na nagbibiro. Oo. Siseryosohin kayo niya. Pero alam mo, ito lang. Ano? Diyos ko, no, ang daming mga mali, ang daming paiba-iba sa kwento ng mga 18 Marines. Oo, kanina nga lang, Boss Mikey. Doon sa 18 Marines nga, mali na eh. Oh, Pero mo, 14 lang pala. 14. Tapos yung 4, kaduda-duda pa. True. So paano masasabing 18 Marines nga naman? Oh. Kung yung 4 na tao doon sa 18, hindi nga daw nagserbisyo kahit kailan. At karamihan sa kanila, tanggal. Oo. At Oo. tsaka yung 4, kaduda-duda pa. Oo. Ito kasi yung pangit, Boss Mike, sa mga thunders eh. Ang bilis maniwala yung mga thunders na mga DDS. Di ba, mag-post lang ng kahit edited na picture na may mga Louis Vuitton kahit hindi naman talaga pinapaniwalaan. Tama. Hayop talaga tong mga gumagawa ng troll account. Diyan kasi sila magaling eh. Sa pantotroll, tingnan niyo yung account ni Trillanes, puro haha yung iba doon. Kasi Oo. tinotrolling talaga nila eh. Malala eh. Itong mga thunders na to. Balikan ko yung akin. Oh, go. Hindi lang doon sa 18 Marines, hindi nga sila Marines lahat. Oh. At yung kanilang mga sinasabi na nag-deliver daw ng 3 maleta sa bahay ni Pangulo. Oo. Nung una na iba. Oo. 5 nung una, naging 3 na lang. Oo. Di ba? Kanina, Boss Mike, update lang kita. Tinanong uli yun. Saan po ba talaga kayo nag-deliver ng maleta? Tinanong. Ang sabi niya, basta po sa Ilocos yun. Hindi nga po, tinanong kanina, saan po specific? Sa Batak, sa Lawag, o sa Paway. Paway? Sabi niya, basta po sa may lake. Ano ba, Boss Mike, yung may lake sa doon? Halos lahat naman may lake. Oo, tsaka ang kilalang may lake talaga doon ay yung Malacanang of the North, the public place. Pampanga pa lang may lake na eh. Lake, di ba? Lakeshore. Lakeshore. Di ba? Pampanga pa lang yan. True. Dadaan ka pa ng Tarlac. Dadaan ka pa ng Pangasinan. Dadaan ka pa ng La Union. Ang dami mong dadaanan. True. Ang daming lake dyan. Ay, nako baka naman ibang bahay yung pinuntahan. Kaya nga eh. Baka naman bahay nung Mans yan. Oo. Nalito lang kayo. Tama. Baka naman Mans, hindi Marcos. Oo, Mans. Yan naman. Diba? Mans Carpio? Oo. Yun ba yun? Yun ba yun? Kasi taga doon daw sa Paway. Anyways. Pero anong tingin mo dyan? Hanggang saan pipilitin? Sabi nga dito. Hanggang saan pipilitin ni Mike Defensor? Syempre, Pipi. Alam nyo, uhaw na uhaw ang kampo, ang kulto ni Duterte sa paninira kay Pangulong Bongbong. Yes. Kaya lahat yan, gagawin nilang lahat yan, kahit paulit-ulit, kahit alam nilang fake news yan, ay ipapakain nila sa mga bobot tanga na tagasunod nila. True. Hindi matatapos yan. Tingnan nyo yung droga-droga. Hanggang ngayon, gamit-gamit nila. Yung narrative. Diba? Naratibo na addict si Pangulo. Saan ka naman nakakita ng addict? Kita mo naman, ano? Napakarami ng mga nagawang proyekto, napakarami ng nagawang mga pakikipag-usap sa iba't ibang bansa. Ultimo si Trump, bilib na bilib sa kanya. Of course. Kita mo? Pati yung presidente ng Mars. Siyempre. Yung presidente ng Mars. Diba? Si Ali Kami. Ay. Kilala mo yun? Si Ali Kami? Di ba? Yun ang presidente ng Mars, Mima. Oo, hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Ang kasama niya si Sid, Ali Bangbang. At saka si Abracadabra. Di ba? Pero basta ang mahalaga, may sufficient in substance na itong si Sara Duterte. Medyo na-lessen na yung natin. Balikan natin si Trillanes. Pero ito lang bago mo balikan yung Boss Mike, dudugtungan ko yung sinabi yung dalawa. Alam nyo, hindi lang naman to para siraan si Pangulong Bongbong. Nandun din sila sa naratibo na siraan ng ICC. Di ba? Kailangan nilang siraan
Kasi nagugulat kayo, yung maleta, ang daming pinanggalingan. ICC, Trillanes, De Lima, ang dami. Eto nga yan. O, sige, dyan na muna tayo bago tayo patungo dun sa ICC Trillanes kasi magkakadugtong eh. Magkakadugtong eh. Eto na. Sabi nga ni Ping Lacson, 805 billion ang pera na binigay daw ng 18 Marines Company kanino. Yeah. Kay Pangulong Bongbong Marcos daw, sa idol nyo ni Mima na si Martin, at syempre kay Saldico. Di ba? Ngayon, 805 billion. Ang tanong parang sinasabi, wala daw napunta kay Saldico. Wala doon napunta. Ano so, yun? ibig sabihin, napunta lang sa magpinsan yung 805. Diba? Imposible daw. Imposible. Na ganun karami kasi kung yun, susumahin, yung pagbibilang, pag-empake, paglalagay sa maleta, pagdi-deliver. Aabutin ng... Lahat-lahat, aabutin ng 5 taon at kalahati. Diba? Kung nag-umpisa noong 2022, 2023, tapos ng termino ni Pangulo, hindi pa yun na-deliver lahat. 28 matatapos. Yun. So ngayon, ano ang connection niyan? Ibig sabihin, ito ay hindi nila inisip at hindi nag-compute, hindi nagkwenta. Kaya walang kwenta yung akusasyon nila. Hindi Sabi nga na-briefing. ng Malacanang, napakarumi, lousy script. Accusation. Diba? So ngayon, balikan natin si Trillanes. Go. Sabi ni Baliktad na una, sabi niya, si Trillanes nakakatanggap ng pera galing sa pera na yan. Flood control. Sa pera ng flood control, galing kay Saldico. At binibigay daw sa ICC, pinakatangan yung ICC. Yes. Tapos biglang binawi, wala kaming sinabing ganyan. Hindi ko naman sinabing nagbibigay. Ay, natakot sa ICC eh. Kasi yung ICC, meron ding sinabi sa kanila eh. Ano ang punto ko ron? Ibig sabihin, pabago-bago sila ng statement, sinungalingan nyo. Yes, kaya nga sabi sa husgado, falsus impacto, falsus demonius. Yan. Ulitin ko. Ang sabi, Pactus, Impactus, si Sara at Digong. Mga loko-loko Ano ba talaga. sabi mo dyan, Mima? Saan? Sa ICC and Trillanes. Actually, yung sa ICC, ang masasabi ko dyan, si Digong malapit na. Kaya ang ginagawa nila ngayon, hinahayaan na lang si Duterte, hindi nila kaya. Liwanagin mo yung malapit na mamatay, malapit na makulong. Karapon. Makulong naman. Both. Ano? Both, malapit na. Yung remaining years ni Digong, literal na. Alam mo, ito yung sinasabi ng mga DDS. Patay na daw yung leader ng Iran. Kasi nga, di ba may digmaan? Sabi naman ng mga DDS, patay na ang leader ng Iran. Yung ating kaya kailan. Ay, grabe. Ating kaya kailan. Yun ang mga nila ngayon. Para bang pinapanalangin nila na kailan daw mamatay Si Presidente. si Presidente. Tapos, yung mga yan, yung mga nagsasabi niyan, maka-Diyos pa yan, ha? Hindi lang yun, Mima. Yan yung mahirap dyan, ha? Hindi lang yun, Mima. Baka nga kasi, sa kakaganyan nila, baka mauna pa Si Digong. si Duterte. Si Diba? Duterte. Kasi kita mo naman si Pangulo, pit na pit pa rin ang pangangatawan. Yes. Kahit na pinapanalangin nila na mamatay yan, parang pinagkakaloob lalo ni bro, yung pangangatawan na maayos, kalusugan na maayos, 'di ba? Pero naman tayo dito ng mga ng mga nagsasalita, never nating hiniling, never namin pong winish na mamatay itong si former President Duterte, even na nilalait ng mga day ebs, ng mga thunders na day ebs, itong si Presidente na bangag, addictus benedictus, mamatay daw. Pero never kaming nag-wish kay Digong na mamatay siya. Alam niyo kung bakit? Bakit? Para makulong pa siya ng matagal, para magdusa pa doon. Ako rin, hindi ko winish yan ha. Ang gusto ko lang maggarapon. Yun lang po ha. Yun lang winish ko, I mean. Hindi, ganito, no? Totoo yung sinasabi nyo.
na hindi niya napagdudusahan yung mga ginawa niyang kasalanan kung mamatay agad yan. Oh. Kaya nga ang panalangin ng karamihan ng mga Mabuhay pa siya loyalista ng matagal. at mga pamilya ng biktima, mabuhay ka pa ng matagal Oh. para pagdusahan mo ang lahat ng iyong kasalanan. True. At yun naman ang dapat. Kung biruin mo yung tipong buhay ka pa, 'di ba? Yung tipong buhay ka pa pero parang pinapatay ka na din doon. Oo. Kasi ang mangyayari talaga diyan is magpo-proceed na po talaga ng trial yan. Sa ayaw at sa gusto ng mga DDS na mga nagluluga po dyan, magpo-proceed ng trial. Oh. Nakita nyo po kung gaano kahina ang utak ni Kaufman. Nagdrama po si Kaufman parang sa mga DDS. Hindi po ganoon sa ICC. Kailangan may facts, may realidad ang sinasabi ni ang sinasabi ng abogado ni Digong, pero ginawa niya po nagdrama. Tawa Iuwi effect. nyo na si Tatay Digong sa Filipino people. Ano yun? Yan Kukontrahin kita dyan. Kukontrahin kita. Sa totoo lang, mga kababayan, matagal ko na itong sinasabi, mga Mare, na etong mga pamilya ni Duterte, tulad ni Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, at si Kitty, na para bang natutuwa sila na makulong si Digong doon. Hindi nga nila pinanood yung hearing, Boss Kaya Mike. nga, na natutuwa sila na manatili siya. Na para bang lahat na lang ginagawa nilang kaparaanan para mapanatili si Digong na nakakulong. Bakit Yung kaya? sinasabi nila na naaawa sila, nakakaawa si Digong, salita lang yun. Pero yung aksyon, parang pagdidiin lalo kay Digong. Ganon sila Napansin nyo ba? Ganon sila kasama kay sa kanilang tatay mismo. Actually, gamit na gamit si Digong parati eh. Kasi mostly talaga, meron akong napanood, Kalye Survey. Kaila Biyahe ni Koy. Yun. Shout out Biyahe ni Koy. Oo. Ako muna dito. Ganito, nag-Kalye Survey itong si Biyahe ni Koy. Meron siyang tinanong, bata tas matanda. Tinanong, ganito ang kwento. Sino yung gusto mong maging presidente? Tinanong niya yung matanda. Sabi naman ng matanda, si Sara. Ngayon nung tinanong na, ano po yung nagawa ni Sara? Ang sagot ba naman, ngiti. Gumanon lang. Oo, ngumiti lang. Tapos meron doong nag-comment, gusto ko po si Sara kasi maganda po yung nagawa ng kanyang Tatay. ama. So, hindi si Sara yung gusto mo. Ang Yes. gusto mo, yung tatay. Actually, parehas siyang ligaw. Ligaw sa ama, ligaw sa anak. Bakit? Dahil gusto niya daw yung nagawa ng tatay. Ang tanong ko, ano ba nagawa ng tatay? Diba? Ibig sabihin, pag tinanong mo yung tao, ano ba nagawa ng tatay? Ang sasabihin lang, marami. Tulay. Ano yung marami? Hindi nga nila masabi kung ano Tahimik. yun. Kasabihin lang nila tahimik, no? Wala nga masabi sa marami na sagot nila, may isa walang mabanggit eh. True. Ito naman yung napansin ko. Every time na kapag nagkakaroon ng Kalye Survey, tapos mga kabataan talaga yung tinatanong, most likely yung mga ganitong age na 20 pataas, pag tinatanong, sino yung gusto mong tumakbong presidente, lagi nilang sinasambit si Lenny eh. Kasi bakit si Lenny? Kasi lagi nila sinasabi, maganda, accountable, tawag dito, meron transparency. Lagi Accountability. accountability, hindi magnanakaw, walang confidential funds. Walang issue ng pandurugas. Walang issue ng pagnanakaw. Tama. Tapos hindi siya haras na tao, hindi nanununtok ng sheriff. Tama. Pag pinaliwanag mo bakit sila ang dami nilang nasasagot eh. Unang-una talaga good governance. Pero pag si Sara, tinatanong, smile lang, naka-reflect sa tatay niya. Walang masabi. Yun yung basihan nila yung tatay niya, maganda daw yung nagawa. Like, ganyan ba yung mga Pilipino kung patuloy pa nating susundan yung ganitong klaseng sistema na gugustuhin nating iboto yung tao base sa nagawa ng kanyang ama or base sa nadala yung pilido ng kasikatan, abay wala tayong kaunlaran. Tama. Mas lalo tayong maghihirap. True. Yan ba yung gusto ninyo? Maghirap tayo ng maghirap? Gano'n naman talaga eh. Kasi nga, mga to ay bulag. Kaya sabi nga ni Sentry, yung mga yan, hindi na normal yan. Mga kulto na yan. Di ba? Kulto na yan eh. Kasi pag nakikita mo yung isang tao mali, di ba? Mali. Itong mga to parang mga immoral ang pag-uugali. Pero alam mo kasi nga, hindi ko naman masisi din si Sentry, ano? Biruin mo, makita mo ba naman yung mga taga-suporta ni Digong?
alam nilang karton, ginakitan, nilalamig daw. Alam mong karton, nilagyan ng scarf kasi nga daw para Nilalamig. mag-lessen ng lamig, yung nararamdaman. Kasi muna yan? Si Robin Padilla. Ayun na. Dahil si Robin Padilla, naging tangalalo mga DDS. Diba? Meron pa sinusubuan. Oo. Meron pa kinakausap. Oo. Meron pa hinahawakan sa bayag. Tama. Makita niyo yun? Oo, sinasalat-salat na gano'n. So, ang dahilan ng lahat ng ito, nagsimula yung karton. Kay Robin. Robin, kakain. Kasabay niya daw, kumain. Kain na, tatay, with tatay. Actually, nag-umpisa yun sa kape. Oo, yung kape. Nagkakape habang kinakausap niya si Digong. Oo. Eto pa malala, in-orderin pa niya ng kape. Diba? Oo, di ba? In-orderan ba yan ng kape? Uy, Robin! Ngayon. Oh. Grabe ka, Robin! Ah. Magtigil ka nga! Yung urge mo na yan, tigilan mo na yan! Uy, mag-urge pa ba yun eh? Gasili lang. Naku, papasa ba sa'yo, Mare? Hindi ka papasa, Robin, kasi ako, Diyos ko, gusto ko pala jutay. tore. Jutay. Jutay. Oh, jutay. Nakita ko Sige. yun yung video. Oo. Actually, natatawa din ako kasi nung tinanong yung anak ni Robin Padilla, paano kung tatakbong vice-presidente yung ama mo? Yan. Alam mo kung anong sabi ng anak? Oo. Aalis ako ng Pilipinas. Oo, parang sinabi niya, ayoko na sa Pilipinas. Oo. Bakit niya kaya nasabi yun? mangingibang bansa na lang daw siya. Hmm. Kasi ibig sabihin, pati yung anak niya tutol sa Ayaw, kanya. ayaw. Alam niya yung kapasidad lang ng ama niya. Tama. Biruin mo, sarili mong anak, tinututulan ka. Oo, no? Sarili mong anak, tinutuligsa ka. Oo. Sarili mong anak, ayaw sa'yo. Aray ko. Aba, Diyos ko naman. Tapos yung mga DDS, gustong-gusto siya. Oo. Robin. Parang yung nangyari lang din sa dating speaker yung binulgar yung kanyang tatay sa pambababae. Nakalimutan ko yung yung pangalan. Yung Alvarez. Oo. Ay, grabe yun. Grabe. Saludo sa mga kabataan na nag-expose sa kanilang mga parents ng ganito, katulad na nangyari kay Robin Padilla at kay Grabe yun, Alvarez. grabe. Yung mga anak ni Sarah, baka gusto niya na magsalita. Salita na kayo, mga anak ni Sarah. Ilanglag nyo na yung nanay nyo yung pakta. Diba? Pero si Digong, hindi na kailangan ilaglag ng mga anak eh. Oo, Bakit? laglag na betlog niyan eh. Sa totoo lang, sila naman ang dahilan kung bakit nakulong yan. Oo. Ay,